So, ayan mga ses yung speed ng aking e-bike dyan. Walang kagatol-gatol mag-bike as in. So, hello mga seswang! Welcome sa ating channel with Trisha and Leos. Papasok ako ngayon sa work mga seswang. Siyempre, panggabi tayo ngayon. At ngayon ay taglamig na. Autumn na mga seswang. So, pasimula na yung autumn. Malamig na naman. So, magja-jacket na naman tayo na makakapal. Pero ngayon is suot ko lang itong manipis na, hindi naman sa ganong manipis. Pero ano siya, sweater siya mga ses. Tignan nyo yung weather sa labas. So, ayan siya, makulimlim. Tapos umulan. 'Di ba? Ayan siya. So, nabibihis ako ngayon mga seswang. Actually, naka-ready na ako para pasok ako ngayon sa work. So, siguro next time, bala ko kasi mag-vlog ngayon kung paano ako pumapasok sa work. Kasi 'di ba meron na akong old videos nito na kung paano ako pumapasok sa work. Nagbabike lang ako mga seswang. So, ang mahal kasi ng pamasahe dito mga ses. Alam nyo ba, nung una kong work is 350 ang binabayaran ko buwan-buwan sa train tsaka sa ticket dun sa work ko dati. Since nakalipat na ako ng work, ayan. So, nagbabike na lang ako kasi ang bike mga ses is 15 minutes na lang dito mula sa bahay namin hanggang sa work ko kasi malapit lang, super lapit lang siya. Pero yung bike ko na yon is e-bike mga ses. So, pumundar ako ng e-bike kahit napakamahal. So, kapag medyo maayos yung weather, papakita ko sa inyo yung aking e-bike na binili para siyempre makita nyo naman. Kasi nga, di ba mga ses, yung mga previous videos ko kung nanonood ka ng aming video, nagbabike ako noon ng napakadilim, di ba? Tapos yung bike ko, normal bike pa. So, inaabot ako ng mga 35 to 40 minutes ako nagbabike araw-araw. Pero ngayon, may e-bike na tayo. Sobrang bilis niya mga ses. Charge mo lang siya. So, ayan, 15 minutes nakarating na ako sa work. So, ngayon naman, ititake ko ang ating vitamin supplement. Ayan. So, natitake nga pala ako ng selenium zinc. So, ito mga seswang, naubos na yung zinc ko kagabi. Tapos, bubuksan ko na ulit tong bago. So, ayan. Kailangan kong mag-take nito kasi para ma-maintain yung energy mo, mga sesh. Kasi kapag winter dito, Diyos ko Lord, para talagang ma-depress. So, kailangan mo ng vitamins. So, kailangan ko ng zinc. Kailangan ko din ng B12 para ma-maintain yung blood natin. Ganyan. Or ito, meron akong vitamin D3. Ito yung pinakamahalaga sa lahat mga ses. So, natitake ako ng 2 piraso nito. So, 3,000 IU siya. Mahalaga siya mga ses dito sa Netherlands. Itong vitamin vitamin D. Kasi nga, di ba, hindi gaanong maaraw pag ganitong taglamig. As in talaga, bibihirang araw, makulimlim, ganun. So, kailangan mo siya ng vitamin D para hindi ka ma-depress. O hindi ka parang lungkot-lungkot mo yung ganun. So, nagtitake ako nito guys para at least ma-maintain. Kasi diba nung last year, nung mga wala kaming vlog, alam mo yung parang pumayat ako, diba napansin niyo yun? Na parang, pumapayat ka, ganun. Biglaan talaga yung pagpayat ko na yun. Noon pala guys, mababa yung vitamin D levels ko. Kasi nung panahon ng autumn, panahon ng winter, bihira akong lumabas na sa bahay lang talaga ako dito lang kasi ang lamig naman. Ayun, bumaba pala yung vitamin D levels ko. Kaya para akong nade-depress, na para akong nalulungkot. Alam mo yun, na pumapayat ka talaga. Kahit kain ka ng kain, di ka makatulog. Tapos nung nag-take ako ng vitamin D guys, this year, nag-take ako ng vitamin D regularly kahit last year. Okay na ako kaya, ayan, fresh na naman tayo. Kaya nakarecover ako ng bongga sa itsura, di ba? Hindi na ako, masyadong haggard, ganun, fresh na ulit. Kasi ang halaga pala ng vitamin D, guys. So, ayan, sa mga viewers natin na nanonood na nasa cold countries, Diyos ko Lord, mag-take kayo ng vitamin D. So, ayan, inumin na natin ang ating pampa-fresh. Ayan. Nainom ko na. Diyos ko, fresh na naman tayo. 'Di ba? Mura lang yung vitamin D mga ses. Siguro mga lang yan, mga nasa 5 euro lang yung 90 capsules na siya at tablet, ganon. Tapos yung vitamin D, yung zinc yun, yung vitamin D naman nasa 3 euro lang siya, pero mura na siya mga ses, ganyan. 'Di ba? So, nagtitake pa ako ng hormones, ganyan. So, tinigil ko na din yung pagtitake ng hormones for the moment. Siguro, since last year, nagtitake pa ako pero
pa-stop na. And this year, paminsan-minsan na lang ako nag-take kasi nga, di ba mga session, nag-iisip ako dati na bakit kaya ganito yung feeling ko, pumapayat ako ng bongga, na hindi ko alam, ganun, para ako nalulungkot. Akala ko nga sa hormones, siguro sa hormones na rin ng bonggang-bongga, pero isa sa mga dahilan is yung ating vitamin D level. So, kailangan guys, talagaan natin yung ating katawan at mag-take tayo ng maraming vitamin D. So, nakaka-excite mga sesh kasi uuwi kami ng Pilipinas ni Yos. Diba? Abang-abang. At mag-vlog kami doon ni Yos. Siyempre, makikita ko naman ang aking pamilya. At siyempre, mamamasyal tayo, kakain tayo ng mga Filipino food. Pupunta natin yung mga lugar na natin napuntahan. At siyempre guys, bibisitahin ko yung bahay ko sa Pilipinas. So, nabili ko siya noong nasa Malta pa ako. Before pa kami nagkakilala ni Yos. So, napundar ko na yung bahay ko na yon. At hindi ko pa siya nakikita mga sesh. Kasi nung umuwi ako ng 2021, hindi ko siya nabisita kasi nga 'di ba lockdown, bawal lumabas, ang daming arte-arte ganun. So ngayon, pag uwi namin ni Yos, isasama ko siya at bibisitahin ko yung nabili kong bahay na subdivision doon sa amin. Sa Camellia siya. So ayan mga sesh, nakaka-excite 'di ba? So at least meron tayong napundar sa pagtatrabaho sa ibang bansa, mahirap magpuyat, ganyan. So kailangan meron tayong napundar. So, ang balak ko kasi doon mga session, in case na gusto ko muna mag-stay sa Pilipinas, ganun, halimbawa, 2 buwan, or kahit gaano katagal, di at least may bahay tayong titirhan, di ba? So, ayan mga sesh, papasok na ako sa work, and see you kapag, hindi ko alam kung makapag-vlog ako sa work, kasi minsan, bawal talaga kasi mag-vlog mga session, pero itry ko na mag-vlog, pag medyo okay yung sitwasyon, hindi busy. Gusto ko rin mag-vlog sana ngayon sa pagbabike ko, kaso lang, maulan, makulimlim. So, siguro pag okay na yung weather mga seswang, so magbabike vlog tayo. So, ito mga seswang, yung battery ng aking e-bike. Lagi kong pinapasa loob kasi baka manakaw doon. Uso pa naman sa Netherlands yung nananakaw yung mga bike. Maulan. Di ba mga seswang, sabi ko nang umaambon eh. Ayan siya oh. My God, hindi ako makapag-vlog. Yung aming bicycle room mga sesh, dito nakalagay lahat ng mga bike. Ayan. So, ito yung bike ko. Di ba? Ito siya. Ayan, ang aking bagong bike. Vogue bike siya. O, di ba? Ayan. Ito yung ulo old bike ko mga sesh, yung dati kong ginagamit. Ayan siya. Matagal na din to. 2019 pa to eh. So itong battery niya mga sesh, dito ko siya ilalagay sa likod niya. Ayan. Ayan. Tapos yung susi niya dito. Ayan. Tapos konting tulak. Tapos ilak natin yung bike natin. Diba? Ito namang bag ko ba, yung mga session, ayan. Nandito yung mga gloves ko. Sa kabila naman, nandito ang aking mga kapote, ganyan. So umuulan ngayon, susuot ko tong kapote natin. Loob ng aming bicycle room mga ses, ito siya. Diba? Lahat yan, disco bike. Dito nakaparking lahat ng bike ng mga nakatira dito, ganyan. 'Di ba? So, ayan ang ating outfit mga sesh. Itataas ko lang ngayon itong aking kapote.
Diba? Ganito lang siya. Diyos ko Lord, mga seswang. Nagbabike na ako kanina, medyo traffic. So hindi ako makahawak ng camera habang nagbabike kasi kaliwat kanan yung mga bikers, yung mga sasakyan, ganun. Tapos mga seswang, doon sa may kalsada, sarado. Kahapon kasi sarado na yun, pero binuksan lang konti. Ngayon naman talaga hindi ka na pwede magbike, kailangan mo maglakad. So nilakad ko siguro mga 3 minutes walk kasama yung bike ko. Tapos may nagbabantay doon sa sa may daanan. Binuksan naman ni Kuya yung ni Kuyang guard yung barikada. So nakapasok ako. Kasi walang ibang daan mga sis kundi dito lang. Kaya sabi ko hindi pwede, dito lang talaga ako dadaan. O di ba? So ayan ang ating mga seswang pagbabike papuntang work kasi mahal ang pamasahe mga sesh. So ayan mga sesh yung speed ng aking e-bike dyan, 25 kilometers. So ang bike ko mga seswang ay tumatakbo ng 25 kilometers per hour kapag naka number 5 siya, ganun. So mabilis talaga siya mga seswang, di ba? Hindi naman. Walang kagatol-gatol mag-bike, as in talaga relax lang, o di ba? So ayun mga seswang, bike muna papuntang work. Kita-kits later doon. Kung may chance ako mag-video, mag-vlog ako mga seswang, di ba? So see you. So ayun mga seswang, nakarating na ako dito sa trabaho. Ito na ngayon yung ating bicycle room dito sa work namin, di ba? Ang daming bike. So pinark ko dito yung bike. So lahat ng mga seswang na worker na may mga bike, dito namin pinapark yung bike namin lahat. Meron pa sa labas. So mag-base muna ako at tanggalin ko ang aking kapote at tara sa loob mga sesh. So ito yung locker room ng mga seswang. Diba? Ayan. Ating locker room. So ayan mga seswang, ang aming canteen. Mga seswang, pupunta ko ng CR. Taas ng company. So ayan mga seswang, nasa work ako ngayon, naka-duty. At ang ginagawa ko ngayon ay documentation and recording dun sa na-inspect natin mga seswang bilang quality control. So ayan nga pala ang work ko mga ses sa medical company, like I said. And quality control ako ngayon dito mga seswang. So ayan, nung nakita nyo yung isang clip ko, diba, nandun ako sa engineering laboratory, nag-check ng pouches. Ngayon naman is documentation. So ayan mga session, kita-kits tayo.